Nicole, hanang tinig ni Franco na hindi niya namamalaya na nasa kanyang likuran na pala. Nang lumingon siya ay kitang-kitang pag-aalala sa binata, lalo pa iyong nakadagdag sa pagbalong ng mga luha niya. Oh Nicole, sweetheart, sabi nito at mabilis siyang niyakap ng mahigpit. Tila gusto siyang tulungan ng binata sa pagdala ng nagpapabigat sa kanyang kalooban. Please tell me what's the reason behind those tears, Nicole. Nahihirapan ako kapag nakikita kang ganito, he said, a genuine concern in his voice. They died in my hands, Franco. Hindi ko sila natulungan, sabi niya sa pagitan ng pag-iyak. Lalo lang humigpit ang yakap ni Franco. Nicole, I'm sorry, sabi nito sa naghihirap ding tinig. I'm sorry. Hinayaan na lang ni Nicole ang sarili na makulong na naman sa mga braso ng binata at hindi na sumagot. Doon ay humagulhol siya at inilabas ang sakit at pangungulila. She needed this, the comfort. No one ever comforted her this way. Wala siyang naging karamay sa oras ng kanyang paghihinagpis. Her brother was mourning and Marcus was absent. Oo, at may kaibigan din siya pero iba pa rin ang epekto ni Franco sa kanya. Maya-maya ay niluwagan ni Franco ang pagkakayakap sa kanya. Pinahid nitong mga luha niya sa pisngi gamit ang mga kamay. Let's go, Nicole. You need to get some sleep. Sabi nito at tumango naman siya. Payakap na inakbayan siya ng binata habang umaakyat sila sa hagdan. She felt so secure in his arms. Nang nasa kwarto na sila ay agad na pabaluktot na nahiga si Nicole sa kama. Ipinikit niya ang mga mata at naramdaman na lang na kinumutan siya ng binata na kanyang hinayaan na lang. Papalabas na sa kwartong binata nang imulat niya ang mga mata at tawagin ito. Franco? Yes, sweetheart. Agad na baling nito sa kanya. Gustong mapangiti ni Nicole. May humahaplo sa kanyang puso kapag ginagamitan siya ni Franco ng ganong term of endearment na tila otomatiko na sa lalaki ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Pero nag-aalinlangan siya sa gustong sabihin. Baka kung anong isipin nito. What is it, Nicole? Can you please stay for a moment? Mahinang sabi niya. An understanding smile formed on his lips. I was dying to hear that from you. Akala ko hahayaan mo na talaga akong lumabas. Napangiti na rin siya. Nahiga si Franco sa kanyang tabi at niyakap siya. Nasa balikat ng binata ang kanyang ulo at amoy na amoy niya ang bango nito. Naramdaman uli niya ang paghalik ni Franco sa kanyang ulo na ikinapikit na ng kanyang mga mata. Thank you, Franco. Naramdaman ni Nicole ang paghinga nito ng malalim. Kung sana'y kaya mong sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Sabi ng binata na may pagdaramdam. Lalo niyang ipinikit ang mga mata kahit hindi naman ito nakita iyon. Huwag na nating pag-usapan yan, please. Aniya, I'm sorry. We'll talk it some other time. Basta tandaan mo na nandito lang ako, sweetheart. Everything will be alright. Tumango na lang siya. Salamat. Okay, matulog ka na. Hindi na alam ni Franco ang iisipin. Nasa braso na naman niya si Nicole. Kanina ay nagalit siya nang malaman na hindi nito totoong pangalan ng Nicole Vasquez. Niloloko lang siya ng dalaga all this time. Iyon lang ang sinabi ni Dave dahil iyon lang naman ang kanyang ipinagawa sa pinsan. Pero alam niya na marami pang itinatago si Nicole. Katulad na lang ng trabaho nito at estado sa buhay. Sigurado siyang hindi lang ito simpleng babae. Isa ng malaking katunayan ay ang mga kamay ng dalaga na hindi sanay sa paglalaba. At sa naririnig kanina mula sa labas ng kwarto habang nanganganak si Gladys na lalong nagpadagdag ng kanyang hinala na isa itong doktor o hindi kaya ay midwife or anything related to health. Binase rin niya yun nang ayaw pumasok ni Nicole sa ospital at sa sinabi pa ng dalaga kanina na may nawala raw sa mga kamay nito at hindi natulungan. Yun din siguro ang dahilan ng pagtakas ng dalaga. He was tired of guessing and he wanted to shake her until she told him everything. Pero nang makitang umiiyak si Nicole kanina, ay hindi na paghandaan ni Franco ang damdaming sumalakay sa kanya. Parang binibiyak ang kanyang puso. Sigurado siyang masakit ang pinagdadaanan at ang tinatakasan ng dalaga. And he wanted to comfort and to protect her from all the pain in any way he could. Kung sana'y pwede na lang niyang akuin ang sakit na nararamdaman ni Nicole ay ginawa na ni Franco. Kung sana'y sabihin na ng dalagang nararamdaman. Hindi yung nakikita niyang sakit at paghihirap sa mga mata nito at ang tanging magagawa lang ay yakapin ito. Hindi niya makayang nakikitang umiiyak si Nicole. Ganun na lang ba palagi?
Palagi na lang siyang nag-iisip ng mga sana o baka. Mula nang dumating si Nicole sa buhay niya ay nagulo na ang lahat. Hindi siya dating ganoon, pero mas gugustuhin pa niya na may gumugulo sa kanya at kasama ito kaysa naman wala ang dalaga sa tabi. Pero mahirap umasa. Yun ang ikinatatakot ni Franco. Ang panahon na kapag nakabawi na si Nicole ay balikan na nito ang totoong buhay. Na hindi na niya makikita ang dalaga at mayayakap tulad ngayon. And worse, paano kung may naghihintay na lalaki kay Nicole na totoong nagmamay-ari sa dalaga? Ang isipin pa lang na ganoon ay nasasaktan na siya. Napatingin uli si Franco kay Nicole nang makitang may bahid pa ng luha ang magandang mukha nito. Naalala niya ang unang mamulatan noon ng dalaga ay kanyang nasabi na kaya niyang ipagpalitan lahat para mamulatan lang ito palagi. Ngayon ay hindi na niya maisip kung ano pa ang dapat na ipagpalit para si Nicole naman ang huling makita bago matulog. Kung may kakayahan lang sana siya na panatilihin ito sa kanyang tabi, ay gagawin niya. Good night, babe. Yun ang namutawi sa mga labi ni Franco, and it felt so right to say that last word. Mag-uumaga na nang makarinig si Nicole ng ring ng isang cellphone. Ayaw niyang gumising pero gumalaw ang nasa kanyang tabi. Sa kanya naalala na tinabihan pala siya ni Franco buong magdamag. For the first time in her life, she allowed a man not related to her by blood to sleep beside her. At nararamdaman niya na tinanggal ng binatang mga braso na nakayakap sa kanya. Nakaramdam agad siya ng kahungkagan, pero nanatili lang siyang nakapikit at pinakikiramdaman ang nangyayari. Hello, Francine? Sabi ni Franco sa inaantok na tinig. Kung hindi lang sana dahil sa sinabi nitong pangalan, ay mapapangiti siya. Napakagandang pakinggan ng boses ng binata kapag bagong gising. Pero alam niya kung sino ang tumawag at sumama na ang kanyang pakiramdam. Good morning, sleepyhead! Narinig niyang sinabi mula sa kabilang linya. Naririnig pa ni Nicole iyon dahil napakatahimik ng paligid at nanatiling nakahiga lang si Franco sa tabi niya habang tumatawag. How are you, darling? Tumayo si Franco kaya hindi na niya naririnig ang sinabi ng kabilang linya. I'm fine. Ang aga yata ng tawag natin. Nito pagkatapos ay mahinang tumawa. I miss you too. Natanggap mo ba? Yes, mga 3 araw pa siguro. Excited ka namang masyado. Okay, we'll talk about it when I come back. Basta pag-isipan mo na ang about sa engagement. Okay, pakikumusta na lang ako kay na tita. Mag-ingat ka. Bye. Natawa pa ito bago ini-off ang cellphone. Naramdaman ni Nicole ang paglundo ng kama at hinalikan nitong kanyang noo. Mariin niyang naipikit ang mga mata dahil ayaw niya ng damdaming iyon. Tumayo na ang binata at lumabas na ng kwarto. Bago matulog si Nicole kagabi ay magaan na ang kanyang pakiramdam. Unti-unti nang nawala ang kanyang guilt at ang pagsisisi sa sarili dahil sa nangyari sa mag-ina ng kanyang kuya. She realized that she had no control over their lives and there was no point blaming herself. She was not useless. She was not a failure. Being with Franco made her forget all the pain. Pero ngayon ay gusto na naman niyang mapaiyak. Dahil hindi sa kanyang pamilya, kundi sa lalaking kanyang naging sandalan. She was sure that it was Franco's girlfriend who called. Halata naman na masaya ito sa pakikipag-usap sa babae. Parang mahal na mahal ni Franco ang babae. At nagsiselo siya na hindi naman niya dapat maramdaman dahil wala siyang karapatan sa damdaming iyon. At aaminin din niya na nasasaktan siya. Dahil ngayon ay aaminin na ni Nicole na umiibig na siya kay Franco. Yes, she was in love with him. Mula pa siguro noong una niya itong makita o hindi kaya noong isang araw o kahapon. Hindi niya alam. Basta ang tiyak niya ay napakalakas ng kanyang damdamin para dito. Hindi yun maaaring ikumpara sa nararamdaman niya kay Marcus. Hindi niya napigilan ang sarili na mahulog sa lalaking nakasama habang tinatakasan ng masakit na pangyayari sa kanyang buhay. At alam niya na hindi na mapipigilan iyon. Hindi niya nasunod ang paalala ni Yaya Isabel, pati na rin ang pagpapaalala sa sarili na hindi siya dapat mahulog sa lalaki. Tila ngayon ay nagising siya sa pagkakatulog. Ang plano lang niya ay takasan muna sandali ang masasakit na alaala. Umubra nga ang kanyang plano na unti-unting pahilumin ang sugat ng pagkawala ng mommy niya at ni Ami. Pero ngayon ay naging komplikado ng lahat dahil puso naman niya ang may iniinda at imposible nang malunasan yon. Maraming maaapektuhan. Pinag-uusapan na nina Franco at ng nobya nitong engagement nila. At siya naman ay may nobyo na naghihintay. Isa pa oras na malaman ng binata na nagsisinungaling lang siya tungkol sa kanyang pagkatao, ay alam niya na magagalit ito.
At sa bandang huli hindi pa rin mapapasa kanyang lalaking natutunan ng mahalin. Dumapa na lang siya at hinayaan ang una ng sumalo ng mga luha niya. Hindi ka na ba talaga mapipigilan? Malungkot na tanong ni Gladys kay Nicole. Nasa kwarto siya ng mag-asawa at nagpapaalam na aalis na. Nagulat pa ang dalawa dahil pabigla-bigla naman daw ang kanyang pag-alis. Kailangan ko nang bumalik. I'm sorry, hindi na kita masasamahan dito. Aniya. Malungkot din naman siya dahil napalapit na ang mga ito sa kanya. Iyon kasi ang napagdesisyonan ni Nicole, ang umalis na lang. Kaya paglabas kanina ni Franco ng kwarto ay agad siyang nagligpit ng mga gamit. Pero hindi pa niya nakakita ang lalaki mula kanina. Hindi na nila ito nakasama kanina ng agahan dahil may pinuntahan daw, ayon kay Danny. Huminga ng malalim si Gladys. Si Danny na kargang natutulog na sanggol ay tahimik lang sa isang tabi. Maraming salamat, Nicole. Biyaya ka ng may kapal, taos-pusong sabi ng babae. Sana magpahatid ka na lang kay Danny. Wag na, nandyan na si Luis Aniya. Hinihintay na lang niya si Franco dahil dumating na si Luis na susundo sa kanya at maghahatid sa airport. Alam na ba ito ni Senyorito? Tanong ni Danny. Iiling pa sana si Nicole nang may magsalita sa pinto na naiwang bukas. Anong hindi ko pa alam? Franco, Aniya na bigla na lang bumilis ang tibok ng puso pagkakita sa binata. Kakaiba na ito ngayon dahil inamin na niya sa sarili na umiibig na siya sa lalaki. At bakit nandito si Luis, Nicole? Nakakunot na upang tanong ni Franco. Babalik na ako sa Maynila. Mahinang sagot niya. What? Tila naguguluhang sabi nito. Pinatatag ni Nicole ang sarili. Hindi dapat siya magpakahina sa harap ni Franco. Pero bago pa siya magsalita, ay mahigpit na nitong hinawakan ng kanyang kamay at marahang hinila palabas ng kwarto. What is the meaning of this, Nicole? Tanong nito nang nasa likod bahay na sila. Kailangan ko nang bumalik doon, Franco. Sabi niya at napayuko naman agad. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng binata. Why? May buhay ako ron. Hindi ako pwedeng dumito na lamang habang buhay. Nakita ni Nicole ang pag-iba-iba ng emosyon sa mga mata ni Franco. Naguguluhan, nagtataka at... Sakit? Can't you stay? He said, his voice almost a whisper. Napalunok si Nicole. Bakit ganitong pinagsasabi ni Franco? Hindi ba pwedeng hayaan na lang siyang umuwi? Total naman ay hindi na nila napag-usapan ng tungkol sa atraso niya rito sa mansyon. She knew there was something between her and Franco, based on the way he was treating her. Maybe he was attracted to her in some way and cared about her too. Pero alam ni Nicole na panandalian lang ang lahat. Dahil sa isang banda ay mahal pa rin ng binata ang girlfriend. Hindi magtatagal ang relasyon ng dalawa kung walang matibay na pundasyon yon. At ayaw ni Nicole na siyang makasira niyon. Ayaw niya na may nasasaktan dahil sa kanya. Oras na umalis ay makakalimutan din siya ni Franco. At kailangan niyang gawin yon para sa ikabubuti ng lahat. Puwera na lang sa kanya. I can't. May naghihintay sa akin doon. Ang nasabi niya. And now she was sure that it was pain that glittered across his eyes. She wanted to ask him if this was so, but then his eyes turned cold. Cold just like the way she felt at that moment. Tumangu-tangu ito at itinuon ng mga mata sa malayo. So, ganun na lang yon? Sabi nito maya-maya na tila may panunumbat. Nagulat si Nicole sa narinig. Ano bang gustong palabasin ni Franco? Sa isang banday gusto niyang sisihin ang binata kung bakit nahulog ang kanyang loob dito. Naging karamay niya ito. Naging kasakasama sa kasiyahan at nagpakita ng pag-aalala na hindi naman dapat para sa isang tagaluto. Kung sana'y pinanatili ni Franco ang pagiging masungit, ay baka hindi naging ganoon kalalim ang kanyang nararamdaman para dito. But still, she doubted kung ang pagbabasihan ay ang reaksyon ng puso kahit noong naiinis pa siya sa lalaki. Huminga siya ng malalim. Oo, ganun na lang yun. Matatag na sabi niya. I was your temporary cook. You were my temporary boss. Napatiimbagang si Franco. Tama, ganun lang yun. Mula simula naglolokohan lang naman tayo, di ba? Sabi nito na may halong panunumbat. Goodbye and take care. Dagdag pa nito at tinalikuran na siya papasok ng bahay. Napayuko naman si Nicole at gustong umiyak. Why did love have to be like this to her? Nagmamahal siya pero nasasaktan din. Naninikip ang kanyang puso.
Hindi ba pwedeng bigyan pa siya ng pagkakataon na mahalin din ng mga taong mahal niya? Gusto niyang yakapin uli si Franco at sabihin na magiging okay lang ang lahat. Pero suntok na sa buwan yun ngayon. Naalala niya lahat ng pinagdaanan kasama si Franco. Mula sa pagpalo niya sa binata sa ulo, ang kanyang inis nang sinundo siya sa bahay ng yaya niya. Ang mga bangayan nila, noong magbayad ito ng utang hanggang kagabi na tinabihan siya nitong matulog. Tila kay Rami nang nangyari. Everything happened just days ago, for heaven's sake. Pero ang kanyang damdamin para dito ay kung ilang araw o taon pa kaya bago niya malimutan. Ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit parang may kulang sa kanyang relasyon. She did not love Marcos completely. Dahil kay Franco niya totoong naramdaman yon. Pero wala siyang magagawa kundi lumayo sa lalaki. Welcome home, Han. Ang nakangiting si Marcos na sumundo kay Nicole sa Naiya Airport. Marcos! Na-excite na wika niya at payakap na sumalubong dito. Hindi niya inaasahan na susunduin siya ng nobyo. Isang buwan pa kasi siyang nanatili muna sa isa sa liblib na parte ng Palawan, kasama ng mga katutubo roon, bago tuluyang umuwi sa Maynila. Pagkagaling sa Negros ay doon na siya dumiretso. Nagbibigay siya ng libreng konsulta sa lugar, pati na rin ng mga gamot. Nawiwili naman siya kahit paano, lalo na't mababait ang mga taga roon. Minsan ang ginawa ni Nicole yon noong bago pa lang siya sa pagiging doktor, at dahil sa nangyari sa kanya sa pagpunta sa Negros, bigla niyang naisip na dalawin ng mga taong naging kaibigan na rin sa Palawan. Naalala na lang niyang umuwi nang tumawag na ang kuya niya at uuwi na rin daw ito sa susunod na araw. Everything seemed to be okay now. Isa na lang ang iniinda niya, ang pangungulila para sa nag-iisang lalaki na hindi na umalis sa kanyang isip at puso. Naisip ni Nicole na kung ano kaya ang nangyari kung sa Palawan niya unang naisipang pumunta. Wala siya sigurong iniindang sakit dulot ng unang pag-ibig. Pero ni kaunting pagsisisi ay hindi niya nararamdaman. Knowing Franco and loving him was the best part of her life. She was happy in that short time and she treasured their memories. Ang masakit nga lang hindi niya na ito maaabot pa. I've missed you, Nicole. Pukaw sa kanya ni Marcos nang maghiwalay sila. I've missed you too, sinserong sabi niya. Ngumiti lang si Marcos at giniya na siya papunta sa kotse nito. Ang plano niya ay ang mag-taxi na lang pauwi. Mabuti na lang at nandito ang nobyo. So how are you, Nicole? It's almost been 2 months. Sabi nito nang nasa kotse na sila at binabaybay ang kahabaan ng highway. Yeah, sorry Marcos, she sighed. Nakokonsensya siya dahil umiibig na sa ibang lalaki at wala pa siyang pagkakataon na sabihin yun sa nobyo. Oo nga, tinawagan na niya ito nang nasa Palawan na siya, pero alam niya na para na lang talaga sa isang kaibigan ang nararamdaman para dito. Okay lang naman ako. Ikaw? I'm fine, though I've missed you a lot at kailangan mong bumawi sa akin. Nakangiting sabi nito. Tiningnan niya si Marcos na may nagtatanong na tingin. Magkikita kami ng barkada mamayang gabi. Kung okay lang sa'yo, gusto ko sanang isama ka. Besides, hindi ka nakakasama sa akin tuwing lalabas kami. Tinatanong na nila ako kung ano raw bang nangyari sa girlfriend ko at hindi ko maisama-sama. Wala namang panunumbat ang pagkakasabi ni Marcos pero nakokonsensya pa rin si Nicole. Totoong sinabi ng nobyo. Hanggang mga pangalan lang ang alam niya sa mga kaibigan nito dahil tuwing lalabas ang mga ito ay may trabaho naman siya. Okay Marcos, hindi mo na ako kailangang konsensyahin. Sasama ako. Nakangiting sabi niya na ikinangiti na rin ng nobyo. Sana'y natutuhan na lang niyang mahalin si Marcos. Pero kung ang pagbabasihan ay ang gabi-gabing naaalala niya si Franco, imposible yon. Dahil parang nakatatak na sa kanyang puso ang pag-ibig sa binata. At hindi na yun mawawala. Sige, susunduin kita mamayang 4:00. Is that fine with you? Anang nobyo at agad naman siyang tumango. Magtagpo kaya muli ang landas ni na Franco at Nicole? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.